Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik ang nagmamaganda po ninyong kachismosang Kim Pao upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa hapong ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa pag-gift ng Kim Pao. OMG, gumagawa na naman ng ingay sa SOCMED ang Kim Pao kahit pangalan lang nila ay nakikita natin. Grabihan nga yun. So, mainit ang chika ngayon sa SOCMED, or should I say, mainit na pinag-uusapan ng mga fans kasi grabe na ako makamove on. Hindi nga ako makamove on. So, ang dami rin mga fans na hindi makamove on. But before that, sa mga di pa nakasubscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at ang notification bell para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago po tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And for today, mukhang hindi talaga nakaabot ng Kim Pao sa premiere night nila Vice Ganda. So hindi na cancel yung shooting ng Kim Pao talaga. 'Di ba sabi, papakancel namin, charot lang. Pero charot-charot lang siguro 'yon. And siguro ba talagang hindi pwede guys dahil lagari na rin ang Kim Pao eh. Kailangan lagariin talaga nila to guys. Kailangan tapusin, kailangan trabahuhin. Syempre, mayroon pa pong team edit. Syempre, January magsisimula na yung promotion, magiging busy-busyhan na po, and meron pa pong trailer na ipapalabas. So, teaser pa lang ata yun nung nakaraan. So, may trailer pa po yan. Medyo mahaba-habang eksena na yung mapapanood natin. Anyway, malapit na ring matapos ang Disyembre. Guys, bukas nga Pasko na. Merry Christmas po pala sa ating lahat. So baka bukas busy-busyhan tayo, hindi tayo makapag-update. Pero try pa rin natin. Malay nyo naman may makita tayong ayuda sa Kim Pao. Although busy tayo. So Merry Christmas. So bukas Pasko na. Ilang araw na lang matatapos ng December. So kung hindi nila tatapusin yung shooting, baka magahol talaga sila sa oras sa panahon kasi magja-January na. 'Di ba? Punong-puno yung schedule nila ng January dahil 19 malls ba naman ang pupuntahan ng Kim Pao. Napakarami. Parang kaunti na lang mapupuno na nila yung kalendaryo na schedule araw-araw. So marami pa po silang gagawin syempre. And may intindihan naman siguro ni Vice kung hindi nakapunta ang Kim Pao sa kanyang premiere night. Anyway, aasahan ba natin ang public screening ng Kim Pao since hindi sila makarating? Nakarating pala. Ano ba yan? Tagalog na lang, wrong grammar pa. Sabi nga po dito, ni 3 billion, maiintindihan naman siguro ni Mim Vice na hindi makaka-attend or naka-attend ang Kim Pao kasi need nila tapusin ang shooting kasi lagari na din sila sa promo start ng January. Puro mall shows na sana wag nila kalimutan Cebu at Baguio. Ha ha ha. Hashtag Kim Pao and hashtag my love will make you disappear. Samantala, dumako naman tayo ngayon guys dito sa pinaka-exciting part ng ating update, ng ating vlog. Ito nga po ay patungkol sa pinaka-sentro ng ating balita ngayong hapong ito na kung saan, hoy, ano ito at bakit may pa Kim and Paulong nalalaman? Grabehan yon. So, nagbigay po ng regalo si Paulo. At Kim and Paulo po ang nakasulat. So, nawindang ang mga fans, grabehan. Uy, hindi ini-expect ito. So, pati po sa regalo, iisa na lang talaga silang dalawa. So, sa kanila nang galing, OMG, sino pong makaka-move on agad-agad nito, di ba? May nakita nga ako sa halip na Kim and Paolo, nilagay in-edit from Mr. and Mrs. Avellino. Huy, excited much. Don't worry guys, soon ganyan na talaga ang nakalagay from Mr. and Mrs. Paolo Avellino. Ay, grabe yan ngayon na sino excited dito. Anyway, based sa nasagap nating balita, si Paolo daw talaga yung mahilig sa ganito. Pero kasama na ngayon si Kimi. So, eto po ang chika. Eto. Every Christmas, may padala lagi si blank, blank, blank. So, tatlo
Pwedeng Pao or pwedeng Kim, pero I think it's Pao ng gift, as in walang palyayan. Pero ngayong taon, iba. Pagtingin ko sa gift card, nakalagay name niya and name niya. So, sino bang nauna? Mabalik nga tayo dito sa picture. Oh, Kim. Kim yung naunang pangalan dito, Kim and Paulo. So, si Kim yung tinutukoy niya dito sa yung tatlong dash, dash, dash. Si Kim yung taon-taon ay mayroon talagang paganito. Laging, every Christmas may paganito. May gift. Kasi sabi niya dito, nakalagay name niya and blank. Nagulat ako pero napangiti at slight kilig. Bigla ko siya tinext. What is the meaning of this? At bakit? Dalawa kayo sa gift. Bakit may pa-end? Kayo na ba? Matagal mo na ba itong tinatago sa akin? Sabi niya, hindi ba pwedeng nag-share lang, tas tinawanan lang ako. Grabehan nga yun. Yun lang, kakilig, di ba? And, end of the story. Yes, super nakakakilig talaga. And, bakit mag-share na lang ng ganon? Bigla na lang mag-share, bigla na lang Kim and Pao yung nakasulat. O, di ba? Kung walang namamagitan sa kanila. So, mainit na topic to ngayon sa SOCMED kasi maraming nawiwindang. Huy, grabehan ng Kim Pao. Ang daming pasabog. Talagang nambubulaga. Tama nga itong si Ogie Diaz sa kanyang vlog nung nakaraan. Nabubulagain na lang ng Kim Pao ang netizens, ang publiko, and sinisimula na ngayon sa simpleng gift neto ay nabulagan yung mga fans. So nakakatuwa naman. Even pangalan nilang dalawa na magkatabi, super nakakakilig. Saka very conjugal nga daw po ang dating at magjusawa. Pati daw sa gift ay conjugal yung dalawa. Huy, grabe yan ngayon. So, paano ba namang hindi ka magdidululo niyan sa Kim Pao kung may paganito? Laging may paganito. And eto nga guys, ilang tweets na nakita natin sa X. Kasi mainit ka itong pinag-uusapan ngayon. Sabi dito, pero paano ba arrangement yan? Did they order together online? Nag-transfer lang ba ng money yung isa sa isa? I need the details. Grabe, pati yun. Ay talaga namang gustong usisain. So, paano nga nag-share yung Kim Pao? Nagsulit ng pera yung isa sa isa para bumili ng regalo para dito sa kay ganyan. Napag-usapan nilang dalawa. Sinong namili? Magkasama ba sila? Charot. Ang lawak na ng narating. Pero totoo, mapapaisip ka din Ako, thank you so much. Dagdag ayuda yan sa ating mga Kakimpaw fans. Another overthink na naman talaga. Anyway, sabi pa dito, kaya pala now lang nangyari. First time na may paganyan si Kim kasi si Pao pala ang may history na mahilig sa ganyan. So, claim din natin na siya ang boss dyan. So, ito yung sinasabi ko, si Pao mahilig talaga magbigay ng mga ganyan. Even before. Anyway, let's move on. And sabi naman dito, true, following Kim for a long time, wala siya pa ganyan. So anyway, ang importante, sino man po may paganyan, sino man na mapasimuno niyan, at least magkasama ang pangalan ng Kim Pao. Basta ang importante, galing sa kanilang dalawa. Huy, grabehan nga yun. Palantad ng palantad, patibay ng patibay talaga yung Kim Pao. Kasi come on guys, may reason pa ba para kanilang i-secret ano man yung meron sa kanilang dalawa bukod sa contract? Well, siguro personal choice, personal nilang decision, pero yung halimbawa hindrance para huwag silang umamin, like may mababangga, wala naman, 'di ba? So, ano lang, yung private but not secret silang dalawa. Yan yung kanilang tawag dito, kanilang ano ba yan? Sa dulo ng dila ko, hindi ko pa masabi. Anyway, ayun nga. Kasi kung secret naman po ang relationship ng Kim Pao, napaka-ilag at napaka, napaka
ingat, pero hindi sila ganoon naman kaingat para hindi sila mabuking. Nakalagay nga Kim and Paolo, so hindi sila nagtatago. They just want privacy in their relationship. So kayo guys, ano inyong masisay patungkol dito? Pa-comment ka lang po sa baba at hanggang dito lang muna ang ating update. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo sa mga susunod nating balita.